Ay, mainit dito sa loob. So, labas muna tayo. Ako ay magsusunog ng mga basura. So, habang ako nagsusunog, tara, samahan niyo ako. Tayo po ay magkwentuhan tungkol kay Jesus. Yan, nag-shopping po kami na. And, syempre, nilabas yung mga sinaping and nilagay sa lalagyan, no? At mga pinagsuputan rin need to, make dispatch siya para malinis ang ating kapaligiran, di ba? Yeah, and, yeah, so kumusta naman kayo? I hope you're doing great, no? Sa inyong mga buhay. Pero kung na kay Jesus ka, hindi na kayo kailangan kumustahin, no? Dahil kayo po ay mga pinagpala na. We are highly favored, ika nga, and greatly blessed by the Lord Jesus Himself. So, it's no question of anything than to receive all the blessings, because all the blessings belongs to us since we belong to Jesus. And that's the truth na hindi pwedeng baliin ng kahit na sino. Kahit magduda ka pa ng 10 milyon, hindi magbabago ang blessings mo kay Jesus. Tandaan nyo may nangangaral po ngayon na isang parang kabataan siya na sabi niya ang mga blessings daw kala mo raw galing lahat sa Diyos, yung iba raw galing kay demonyo. Mali po yun. Basahin mo ang Santiago 1:17. All the good things, walang pwedeng i-bless ang demonyo sa iyo, sapagkat ang demonyo, hindi po makakapag-bless yan. Hindi pwedeng magbigay ng material things sa iyo dahil yan, demonyo yan. See? Pag wala kang revelation kung gaano kabuti ang Diyos, wardi-wardi ang iyong pag-preach. Kala mo ang galing-galing mo, pero ang totoo yan, nakakahiya ka. Halatang wala kang theology, di ba? No, tandaan niyo po, bilang mga Kristiyano po, tayo po ay highly favored and greatly blessed already, no? Tapos nakakatawa, ang mahal na araw daw, dapat ipagdiwa. Ba't puro kababawan ng pre-preach? Huwag tama na sa kababawan. Puro kababawan di ba? Bless tayo. Ang Panginoon, natutuwa siya. Ganito lang gagawin ko, sabi ko yung cellphone sa isang kamay ko Natutuwa siya kung tayo ay maraming pera, marami tayong nabibili tulad niyan, no? Bumili ako, hindi naman ganun karami dahil hindi dahil sa walang pera, kundi dahil ang dami naman dala-dala, saka ipa ako ng sakyan so, di ba? So, lahat ng blessings nga galing sa Panginoon. Jesus is the source of all this. Yun ang maganda. At pag believer ka, lahat ng credit kay Jesus. Meron ka nito, meron kang ganun. Kumbaga wala kang taglay na hindi galing sa Lord. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Okay? Kasi ang mga hindi mananampalataya, they will not give the credit to the Lord. Ang hindi mananampalataya, yung credit sa kanila. Dahil hindi naman nila kilala si Lord Diba? So, iyan po ay isang napakasimple. Yung lumang pamay-pay, sunugin na. Napakasimpleng, anong tawag dito? Common sense. No? Hindi ko nga ba alam yung iba. Yan po, nasusunog na po siya. Yung mga basura. Siya ako doon sabi niya, ingat daw dahil akala mo raw sa Diyos galing, yung pala kay Satanas. Paano magkakaroon ng capacity si Satan na mag-bless? Hindi siya ganun powerful. The only thing Satan can do is, tandaan nyo, doon sa Garden of Eden, bumulong siya kay Eve. So the only thing or the only capability that he can do is to whisper and to insert doubts sa minds ng mga believers. Ikaw din, pag pinagdududahan mo yung mga blessings na meron ka at sinasabi mo kay Satanas, ikaw ay nagogoyo na at nalilin lang na ng demonyo. Okay? Yun po yung ibig sabihin po doon. Pero ang totoo po nun, lahat po ng meron tayo galing sa Diyos. Okay? Bakit mo iisipin na galing kay Satanas? Bakit mo binibigyan ng credit si Satanas? Okay? Makikita mo kasi dyan yung mga taong, anong tawag dito? Satan conscious. Diba? So, yes, nandito po tayo to share the gospel. Hindi yung kung ano-ano yung pinagmula ng ganito. Bakit ba tinatawag na mahal na araw? Saan mula ang Black Saturday? Kababawan. You don't need to know all of these things. Just, sabi nga ni Joseph Prince, we are here to preach the good news. Diba? Yung mga kung ano-ano, yung mga saan ba nagmula ang mga ganito, sinasamba si ganito. So bagay, may alam po tayo doon, yung mga importanteng bagay, pero yung mga iba kung saan na kung ano-ano mga pinagsasabi, waste of time.
palagay niya papakinggan ko yun dito sa YouTube pag nadaan ako. No, hindi ko pinapakinggan yun. Diba? Nakikinig po ako kay Joseph Prince, Rini Roland. Yung mga talagang gustong-gusto ko, si Joseph Prince po talaga, alam nyo. Joseph Prince, testimony ko. Last week yata o 2 weeks ago, I think last week, talagang may mga nangangaral din naman ng grace na iba, pinakinggan ko. Pero parang ang mga boses nila matatapang, mga boses nila yung parang masakit sa tenga, ganon. Maski yung grace, maganda yung preaching, na-overtaken nung so kailangan malumanay kang mag-deliver. Si Joseph Prince lang po yung nakita kong grace preaching, kalumanay. So alam nyo, kung may mga parang pangit ang pakiramdam ko nung umagang yon, gumanda ang pakiramdam ko. Pumunta agad ako sa CR, alam niyo ang ginawa ko, nagbowel movement ako. Pag nagbowel, alam mo na, ayoko sabihin sa Tagalog, pangit eh, nagbowel movement ako, dumumi ako yon. Ibig sabihin, natanggal yung mga toxin rather sa katawan ko. Pag magandang napakinggan mong message, ganun mangyayari. Okay, merong isang preacher naman na, I think last year yon, down na down ako, malakas ang boses niya, pero wala akong magagawa kasi during that time, kailangan ko yung message na yon. Napagaan naman niya ang pakiramdam ko, pero hindi katulad ni Joseph Prince. The best, I can say. Tsaka si Rini Roland, tsaka si Bus Rides again. Yan tatlong yan, wala akong masay. Pinapakinggan ko rin pala si David Jeremiah. Mahusay po siya when it comes to eschatology. Pero when it comes to grace and to, enjoy your being with God always, all the time, it should be Joseph Prince. Magaling po. Matagal na po kami, in fact, galing po kami sa church si Joseph Prince. At that time lang po, nagkaroon po siya ng house blessing, no? Kaya wala raw po siya roon, sabi nung kanyang assistant. So, yes, balik na lang daw kami. So, sabi ko, it's not that easy for us to come back here. We need some fare, yung pamasahe para makarating din. Oh yeah, understand nga niya, but please tune in always to our online service, sabi niya. Oh yeah, mahusay po talaga, mahusay po. Alam niyo, hindi ako agree sa lahat ng mga turo ni Joseph Prince when it comes sa tithing, mga ganyan, when it comes to ganito, sa ganyan. Marami po eh. Pero yung pag-deliver ng grace, wala siyang katulad eh. Talagang masasabi mong siya yung preacher na talagang yes. Kaya sabi ko, masarap pong makinig ng mga preachings kung yung nangangaral, malumanay, hindi palaaway, hindi pinapatulan yung mga nambabasya kanya. Tapos itong mga yung YouTube channel para nagiging na parang batuhan na lang ng mga salita, it's not good. Hindi ko po pinapakinggan na yun. Hindi na ako nakikinig doon, to be honest with you. Kay Joseph Prince, bumalik ako doon kasi nakikinig ako sa kanya dati, pero naglaylo ako to give way or to give chance doon sa mga ibang preacher. Mga matatapang espiritu nila eh. So medyo tapos yes, yung mga ganyan na bagay po. Kay Joseph Prince, makikita mo you are well loved by God, diba? At saka yung unshaken ka, may message siyang unshaken. Yun ang pinakinggan ko, 3 ulit kong pinakinggan last week. Hanapin nyo, Joseph Prince, unshaken, makikita nyo. Pinaganang pakiramdam ko sin sobra, super duper sobra, okay? At minsan, wag natin patulan yung mga nambabash sa atin. If you are a preacher and may mga nambabash na ganyan, tulad nyan, kung ano naman sinasabi sa inyo, sa huwag nyo nang patulan. Sa akin kanina nga umaga, natatawa ako sa Daily Good Vibes, sabi niya, unsubscribe na kita kasi parang hindi raw siya agree dun sa title na binigay ko. Nag-base siya, kasi sabi ko, malapit na ba ang gunaw? Malapit na ba ang gunaw? Kung ganon. Hindi niya alam, parang ginagawa ko lang yon tulad ng ibang YouTubers para makaka-capture ng attention. Pero pagpapakinggan mo yung message, panunuorin mo, hindi po ganon ang laman. Okay, so minsan gamitin natin ang utak natin, no? Dahil huwag natin kalimutan, lagi natin dadalhin. Yun po ang maganda rito. At tayo po ay mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat nag-aaway-away. Okay, so unsubscribe doon niya ako, kaya nabawasan nga eh. Alam niyo, hindi ko habol yung mga pero mas maganda po mag-subscribe kayo. Kung umalis siya, papalitan ni Lord yan, at kung nag-subscribe kayo sa channel na ito, mas pagpapalain kayo ng Panginoon. Ako po nagsasabi po niyan sa inyo, dahil dito walang ibang pinopromote kundi si Jesus, at siya lang po. Okay? Yun lang po gusto ko sabihin. Huwag kayong padadayo doon sa nagsasabing hindi raw lahat ng blessing sa Diyos. No, lahat po ng blessing ay sa Diyos. Maski hindi mananampalataya at linebless ng Lord. Mabait ang Lord.
Okay? So doon po tayo sa katotohanan niya. God bless everyone. Jesus loves us.